Sa linya po natin ang presidente po at founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, si Attorney Ariel Inton. Ito, best friend natin to. Attorney, magandang araw. Advance Merry Christmas muna. Advance Merry Christmas. Magandang umaga sa iyo, Sir Dennis, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Naku, pasensya ka na, Attorney. Talagang ikaw ang dapat namin tawagan. Po, no problem. Pagdating dito sa mga... Ito ho, regarding ho ito din sa yung cancel fee na ginagawa po ng mga abusado, hindi naman, supladong mga TNVS na driver. Ano ho ang palagay po ninyo dito? Sapat na ho ba ito? Itong cancellation fee na parang penalty dito sa mga driver ng TNVS, Attorney? Okay. Ay, yung pag-cancel ng booking, yan form ng refusal to convey. Kaya hindi naman bago yan, ano? Nilinaw lamang ng LTFRB sa kung ano ang ibig sabihin ng refusal to convey pagdating sa TNVS. Kasi madali yung malalaman mo refusal to convey, which is a franchise violation sa taxi, sa jeep, sa bus, kasi face-to-face yan. Pero paano sa TNVS? So, lininaw ng LTFRB na kapag nag-accept ka ng booking, di ba, nag-book ka, yes, nagkaroon ng, ikaw ay driver, in-accept mo yon, may kontrata na kayo. Ano yung kontrata mo? Na dapat mo isakay siya at ihatid dun sa kanyang destinasyon. Kapag kinancel mo yon, refusal to convey yon. Which is, dati pa, ay may multang 5,000 sa first offense. Violation yun. Violation, franchise violation yan. Ngayon, ang sinasabi nila, paano kung hindi, meron akong rason kung bakit po kinancel, tama yon. Kasi, ang lumalabas, para bang kapag kinancel mo, sigurado multa ka. Hindi po ganon. Walang ganon, sinabi ng LTFRB. Ang sabi ng LTFRB, mumultahan yung unjustified cancellation ng booking. Unjustified. Ibig sabihin, kapag ikay nag-cancel at sinumbong ka sa LTFRB, ang LTFRB ay may quasi-judicial function. Ibig sabihin, didinggin yun. Yung show cause order muna ang ma-receive ng TNVS. Ano yung show cause order? Na ipaliwanag mo kung bakit hindi ka dapat multahan o bakit hindi dapat cancelahin o isuspend yung prangkisa mo dito sa canceled booking. So doon, maaari mong maipaliwanag. Kaya mo kinancel dahil yung palang lugar na kung saan mo iatid, marami na na-hold up yun. So, hindi totoo na pag-cancel, antimano may multa. Walang ganon. Ang minumultahan ay unjustified cancellation ng booking. Ngayon, ano yan yun ang pagka sa booking na tinanggap. Paano naman kapag nag-book ka at walang tumatanggap? Maraming ganyan. Na nag-book ka, pero ang tagal mo na naghihintay, mga 30 minutes, walang tumatanggap na driver. Yan ang gusto yung solusyonan ng LTFRB. Ang gusto ng LTFRB, pinag-aaralan niya na magkaroon ng auto-designation na i-accept mo, auto-acceptance within a certain radius. Ngayon, dahil yan ay pinag-aaralan pa, naglabas nga ng isang memorandum circular ng LTFRB na fair adjustment ngayong Kapaskuhan. Ngayon, pwede ba nilang gawin yun? Pwede. Kasi yan ang LTFRB ang may jurisdiction sa mga pamasahe ng public transport, kaya pwede nilang gawin yun, i-adjust yung pasahe. Hindi naman kami nag-hearing. Ganito po yan. Matagal na pong kinestyon ng Lawyers for Commuter Safety and Protection through a complaint. In 2022, may complaint na po kami noong 2022 na sinasabi po namin, maraming reklamo sa surge. Ano po ba ang computational surge? Bakit nagkakaroon ng surge? Kailan dapat mag-surge? Yun po ang amin pong mga itinanong. 2022 pa yan. At buti ngayon, may bagong board, nagkaroon ng action na temporary adjustment. Ngayon, para sa ating mga tagapakinig, paano ba kino-compute yung surge? O yung pamasahe ng TNVS? Ganito po. Depende yan sa sasakyan. Kung sedan, meron
kunya, sedan, may flag down. Tapos meron po singil yan na per kilometer. 15 pesos yata per kilometer. No? And then, yun tinatawag na per minute of travel na 2 piso. So, parang sa taxi, meron flag down. Flag down, Tapos oo. depende sa sasakyan. Tama. And then meron na fare per kilometer at fare per minute. Saan ngayon yung search? Saan yan? Ayun. Yung search po, ganito computation yan. Yung amount per minute of travel plus amount per kilometer of travel multiplied by 2. Yun ang search. Ginawa ng LTFRB, hindi pwede, ganito na lang. Hindi dapat tumaas yung search sa per minute plus per kilometer. Times 2. No? Oo. Hindi, wala nang times 2. Kaya hindi na alampas dun sa kasi may per minute ka na at may per travel at per kilometer. Per kilometer, Yun tama. yung search mo. Temporary adjustment. Yun ang sinasabi ng LTFRB. Kaya ang amin pong stand dyan, okay, na puunawaan natin yung mga reaksyon ng mga driver, pero unawain po natin na ang ating trabaho, foremost, is to serve the commuters. Correct. No? Oo, yun ang pangunahin. Close second, yung hanap buhay nyo. Ngayon, meron mga nagsasabi, paano kung yung pasahero nag-cancel? Ganito po yan. Pag yung pasahero nag-cancel, pwede bang parusahan ng LTFRB yung pasahero? Oo. Hindi po. Wala siyang jurisdiction sa pasahero. Pero, yung TNC, yung Transport Network Company, kapag meron isang ganitong pasahero, cancel ng cancel din, baka pwedeng, sige, blacklist na natin yan. Kasi Sabagay, may data yun. Pinaglalaroan na lang itong cancel ng cancel. Oo. Yun. Kaya, wag po natin nahanapin sa LTFRB na parusahan yung pasahero. Hindi po, wala pong jurisdiction yan. LTFRB sa pasahero. Opo, attorney, balikan ko lang ito dahil tayo naman yung magkakilala for how many years na? 5 years, 7 years na yata. Opo. At isa sa mga napag-uusapan natin, when it comes to TNVS, itong problema nung isang driver using several apps. Okay. Nakausap po Multi-homing. Multi-homing. Opo. Ang problema ho dito sa mga cancellation na ito at nakausap ko po ang Laban TNVS last week. Ang sabi po nila, kasi ang tanong ko, Attorney Ganire, bakit ba kayo nagka-cancel ng mga booking? Kawawa naman yung mga nagka-cancel. Meron ho kami, Sir Denny, sabi niya, meron kaming rason para i-cancel yung mga pumapasok sa aming booking. Unang-una, sabi niya, ang unang pumapasok na booking sa amin, 2 daw po yan. Isang tinatanggap at isang ina-assign. Yung tinatanggap sila po, tama po yung sinabi nyo kanina, sila ho ang tumatanggap ng pasahero. Yung pangalawa, ina-assign nung mismong app. Okay, balikan ko po yung sa sinasabi ko kanina. Kaya daw po nila kina-cancel dahil ginagamit nila yung isa pang app na hawak nila. Ibig sabihin, sa isang driver, 3 hanggang 5 mga telepono ang nasa harap nila. Hindi daw po nila kayang serbisyuhan yung isang pasahero dahil ongoing yung trip ng isang app. Attorney. Yan. Okay, maganda pong paliwanag yun. Kaya nga po kapag pinatawag ng LTFRB through a show cause order, yan ang magandang rason na pwedeng ipaliwanag ng driver na kaya niya kinancel yun. Dahil hindi niya maseservisan because meron na siyang sakay. Yun. Takwa po. Wala pong pagkakaiba yun na yung taxi, hindi ka pinaraan kasi may sakay na siya. Opo. Dito, hindi niya tinanggap, or kinancel niya kasi yung kinancel niya yung inassign sa kanya kasi may sakay na siya. Yun po ay pwedeng ipaliwanag. Kaya yung multi-homing po, yan ay re-reviewin din po ng LTFRB. Yun. Actually, ang susunod na tanong ko, ang susunod na tanong ko, Attorney, is it even legal na isang driver, ang hawak po niya ay 5 app? Okay.
Sa ngayon po, inaalaw yung multi-homing. Okay. Unless yan ay ipagbawal o limitahan ng LTFRB, hanggang ngayon may multi-homing. Or may mag-question. May mag-question, attorney. Attorney? Opo, may nag-question. Oo, may Opo. nag-question. Kunyari, may nag-file sa korte o kaya sa Korte Ah, Suprema. Opo. Bakit ho Mas ganito? sa LTFRB po. Pwede naman rin. pwede naman baguhin ng LTFRB yung fair methodology ng TNVS o yung fair matrix. Ayun. Okay, attorney, wala na ho masyadong oras pero i-touch nyo nga po ito. Ewan ko kung aware po kayo dito. Yung priority fee, parang priority fee, ako lang nagtaguri na lang dyan. Kumbaga, kung gusto mong mas priority ka o i-prioritize ka ng driver, magbabayad ka ng certain fee para ikaw ang unahin. Your thoughts, attorney? Bawal. Bawal po yun. Bawal po yan. Oo. Yun kasi wala yun sa TNVS fair matrix. Yun priority fee, wala po yan. Kaya kung meron pong ganyan sinisingil sa inyo, pwede nyo pong i-complain yan. Kasi yun, sa totoo lang, attorney, tinatanong ko yung mga kabataan dito, sabi niya meron daw ganyan. Pwede po i-complain yan kasi Yun. wala po yan sa fair matrix. Yun. So, hindi ho pwedeng gawin ng driver yon. Kung Opo. yung mismong app ang nagbigay, attorney, at walang kinalaman yung driver. Then, pati yung app, pwede po ma-suspend yun, no? Kasama po sa complaint yan. Yun. Nako, Okay. marami pa Sige tayong po. pag-uusapan. Attorney, pengi part 2 baka na next week, tawagan kita Opo. ulit. Oo. Apo, maraming Okay. salamat Thank po. you very much. Ang presidente mo and / founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, Attorney Ariel Inton.